Mga kaibigan, ngayong gabi ay tatalakayin natin ang isang bagay na humubog sa buong kanluraning mundo. Sa loob ng mahigit 500 taon, isang kwento ng pananampalataya, pagkakabaha-bahagi, katapangan, kontrobersya, at ang walang hanggang tanong kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo. Susuriin natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante at maniwala kayo, hindi lang ito sinaunang kasaysayan. Ang mga tanong na lumitaw noong ika-19 na siglo ay pinagdedebatehan pa rin sa mga simbahan, seminaryo at mga sala hanggang ngayon. Kaya bago kayo maging komportable, mag-ukol muna ng sandali para i-like ang video at mag-subscribe, ngunit kung tunay ninyong nagugustuhan ang aking ginagawa dito. At ipaalam ninyo sa akin sa comments kung saan kayo nanonood at anong oras diyan sa inyo. Laging nakakatuwang makita kung sino ang mga kasama natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, hinaan natin ang mga ilaw. Marahil ay buksan ang bentilador para sa mahinang ugong sa likuran at dahan-dahan nating simulan ang ating paglalakbay ngayong gabi. Ganito iyon. Kung ikaw ay isang Kristiyano ngayon, napagtanto mo man o hindi, nabubuhay ka sa resulta ng isa sa pinakamadramang pagkasira sa kasaysayan ng relihiyon. Hindi lang binago ng Reformasyong Protestante ang paraan ng pagsamba ng mga tao. Binago nito ang mapa ng Europa. Nagsimula ng mga digmaan na tumagal ng maraming henerasyon, nagpabagsak ng mga monarkiya, nagbigay inspirasyon sa mga revolusyon, at lumikha ng isang dibisyon sa Kristyanismo na nananatili hanggang ngayon. Mayroon na ngayong mahigit 30,000 denominasyong protestante sa buong mundo. 30,000. Isipin ninyo iyan. Samantala, ang simbahang Katoliko na may mahigit 1 bilyong miyembro ay nananatiling pinakamalaking nagkakaisang katawang Kristiyano sa planeta na pinamumunuan ng iisang espiritual na autoridad, ang Papa, sa isang hindi naputol na linya na umaabot pabalik 2,000 taon kay San Pedro mismo. Ngunit ano ba talaga ang naghahati sa mga Katoliko at Protestante? Tungkol lang ba ito sa mga kandila at estatwa at mga himno sa Latin? Tungkol ba ito sa Papa na nagsusuot ng kakaibang sombrero? Tungkol ba ito sa rosaryo laban sa pagsamba na may gitara? Hindi. Ang mga pagkakaiba ay mas malalim kaysa sa panlabas na anyo. Ito ay nasa puso ng kung paano natin nauunawaan ang kaligtasan, kung paano natin binibigyang kahulugan ang kasulatan, kung paano natin nakakatagpo si Kristo, kung ano ang nangyayari kapag tayo ay namatay, at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng kanyang simbahan. Ngayong gabi, lalakarin natin ang mga pagkakaibang iyon ng may kalinawan at pagmamahal. Wala tayo rito para atakihin ang ating mga kapatid na Protestante. Marami sa kanila ay nagmamahal kay Kristo ng may taos-pusong puso at nagdala ng hindi mabilang na kaluluwa sa pananampalataya. Ngunit narito tayo upang maunawaan kung bakit naniniwala ang mga Katoliko sa ating pinaniniwalaan, kung bakit nanindigan ang simbahan sa ilang mga katotohanan sa loob ng 2 milenyo, at kung bakit ang mga katotohanan iyon ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman sa isang panahon ng pagkalito at relatibismo. Kaya't magsimula tayo kung saan nagsisimula ang lahat ng magagandang kwento, sa simula, o kahit man lang, sa simula ng pagkakabaha-bahagi. Isipin mo ang iyong sarili sa Alemanya, 1517. Ang hangin ay amoy kakahuyan at alagang hayop. Ang mga batong kalsada ng Wittenberg ay makitid at maputik, puno ng mga mangangalakal na nag-aalok ng kanilang mga paninda, mga monghe na nakasuot ng kayumangging abito na nagmamadali sa pagdarasal, at mga magsasaka na humihila ng mga kariton ng singkamas at panggatong. Ang simbahang Katoliko ang nangingibabaw sa bawat aspeto ng buhay. Ang mga kampana ng lokal na katedral ang nagmamarka ng mga oras mula sa pag-awit sa umaga hanggang sa kompletoryo. Nagsasalita ng Latin ang pari habang misa, habang ang mga mananampalataya ay nakaluhod sa malamig na sahig na bato.
Ang mga imahe ng Birheng Maria at ng mga santo ay palamuti sa bawat sulok, bawat pintuan, bawat sangangdaan. Sa loob ng 1,000 taon, ito ang naging ritmo ng buhay Kristiyano sa Europa. Isang batang mongheng Agustino na nagngangalang Martin Luther ang nakikipagbuno sa mga tanong na hindi nagpapatulog sa kanya sa gabi, basang-basa sa malamig na pawis, pinahihirapan ng mga pangitain ng banal na paghuhukom. Siya ay takot na takot sa kapahamakan, labis siyang nagkukumpisal ng kanyang mga kasalanan, minsan sa loob ng 6 na oras, nag-aalala sa bawat maruming pag-iisip, bawat sandali ng pagmamataas o pag-aalinlangan, bawat kislap ng galit o pagnanasa. Kinukumpisal niya ang kanyang mga kasalanan ng paulit-ulit, minsan sa loob ng 6 na oras, nagdurusa sa bawat maruming isip, bawat sandali ng pagmamataas o pag-aalinlangan, bawat kislap ng galit o pagnanasa. Ang kanyang kumpesor, si Johann von Staupitz, ay sa wakas ay nainis. "Martin," sabi niya sa kanya, "kung magkukumpisal ka ng ganyan kadalas, lumabas ka muna at gumawa ng mga kasalanang karapat-dapat ikumpisal. Hindi galit sa iyo ang Diyos, ikaw ang galit sa Diyos." Ngunit hindi maalis ni Luther ang pakiramdam na gaano man siya magsumikap, hindi siya kailanman magiging sapat para sa Diyos. Nag-aayuno siya hanggang sa manakit ang kanyang katawan, nagdarasal hanggang sa dumugo ang kanyang mga tuhod, hinahagupit ang sarili, natutulog ng walang kumot sa nagyeyelong selda, at nararamdaman pa rin niya ang mainit na hininga ng impyerno sa kanyang batok. Habang mas binabasa niya ang kasulatan, lalo na ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, lalo siyang nakukumbinsi na may malaking pagkakamali sa simbahan. Nakikita niya ang mga indulhensya na ibinebenta sa palengke na parang gulay. Si Johann Tetzel, isang paring Dominiko, ay nangangako na sa sandaling tumunog ang barya sa kaban, isang kaluluwa mula sa purgatorio ay aahon. Nakikita niya ang isang sistema na tila ginagawang transaksyon ang kaligtasan, kalakal ang biyaya, at isang bagay na isinusubasta ang langit. Noong Oktubre 31, 1517, ipinako ni Luther ang kanyang 95 thesis sa pintuan ng simbahan ng Kastilyo sa Wittenberg. 1. Bisperas ito ng araw ng lahat ng mga banal, at dagsaan ang mga peregrino sa bayan upang bigyang galang ang malaking koleksyon ng mga relikya sa simbahan. Bisperas ito ng araw ng mga santo, at dagsaan ang mga peregrino sa bayan upang bigyang galang ang malaking koleksyon ng mga relikya na nasa simbahan. Ang pinto ay nagsisilbing bulletin board ng universidad, ang lugar kung saan ipinapaskil ang mga akademikong debate. Ang dokumento ni Luther ay nilayon na maging ganoon, isang akademikong debate, isang listahan ng mga tanong at alalahanin tungkol sa mga indulhensiya at sa kanilang teolohikal na katwiran. Sumulat siya sa Latin, ang wika ng mga iskolar, hindi sa wika ng karaniwang tao. Magalang niyang ipinarating ang kanyang mga alalahanin sa kanyang mga nakatataas sa simbahan. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Salamat sa bagong imbento na palimbagan, ang mga salita ni Luther ay kumalat sa buong Europa na parang apoy. Nakilala ng mga tagapaglimbag ang isang bestseller kapag nakakita sila nito. Sa loob ng 2 linggo, ang mga kopya ng 95 theses ay umiikot na sa bawat pangunahing lungsod sa Alemanya. Sa loob ng 1 buwan, nakarating na ito sa Pransya, Inglaterra at Italia. May nagsalin nito sa Aleman at bigla ang mga magsasaka at mga ngalakal ay nag-uusap na tungkol sa mga isyu ng soteriolohiya at eklesiolohiya sa mga taberna at pamilihan. Ang genie ay nakalabas na sa bote at hindi na ito babalik. Ang sumunod ay isang teolohikal na lindol. Ang mga ideya ni Luther ay mabilis na nagbago. Itinulak ng debate, kontrobersya, at ng kanyang walang humpay na pag-aaral ng kasulatan. Iginigiit niya na ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, sola fide, hindi sa pamamagitan ng mga gawa o sakramento o pilgrimahe o indulhensiya. Iginigiit niya na ang kasulatan lamang sola scriptura ang pinakahuling autoridad para sa paniniwalang Kristiyano, hindi ang Papa,
hindi ang mga konsilyo ng simbahan, hindi ang naipong mga tradisyon ng daang taon. Tinanggihan niya ang pagkapari bilang isang hiwalay at sagradong uri. Sa halip ay idineklara ang isang pagkapari ng lahat ng mananampalataya kung saan bawat binyagang Kristiyano ay may direktang access sa Diyos. Kinuwestiyon niya ang bilang ng mga sakramento at sa huli ay tinanggap lamang ang binyag at Eukaristiya bilang may malinaw na batayan sa kasulatan. Tinanggihan niya ang doktrina ng purgatorio bilang isang imbensyon na hindi suportado ng Biblia. Hinamon niya ang paggalang sa Maria at sa mga santo bilang idolatriya na nakabihis sa banal na kasuotan, tumugon ang simbahan. Si Papa Leo X, na noong una ay binaliwala ang kontrobersya bilang isang awayan lamang ng mga monghe, ay sa wakas ay sineryoso ito at naglabas ng isang papal bull, ang Exsurge Domine, na kumukondena sa 41 sa mga proposisyon ni Luther at binibigyan siya ng 60 araw para bawiin ang mga ito. Hayagang sinunog ni Luther ang dokumento, kasama ang mga aklat ng batas kanoniko, sa isang siga sa labas ng mga pader ng lungsod ng Wittenberg na napapaligiran ng mga nagbubunying estudyante. Siya ay na-excommunicate noong Enero 1521, 3 buwan pagkatapos, sa Diet of Worms. Ipinatawag siya sa harap ng banal na Romanong emperador na si Charles V. at ng mga natipong prinsipe ng Alemanya at inutusang bawiin ang kanyang mga isinulat. Ang eksena ay madrama. Si Luther, isang nag-iisang monghe na nakasuot ng simpleng itim na abito, ay nakatayo sa harap ng pinakamakapangyarihang pinuno sa Europa na napapaligiran ng mga kardinal na pula ang suot, mga obispo na kulay ube, mga prinsipe na balabal at ginto ang suot. Sa isang mesa sa harap niya ay nakasalansan ang kanyang mga aklat, mga polyeto, mga treatise. Tinanong siya ng isang simpleng tanong, "Iyo ba ang mga isinulat na ito at babawiin mo ba ang mga ito?" Humingi si Luther ng panahon para mag-isip. Pinagbigyan siya ng isang gabi. Kinabukasan, bumalik siya. Ang kanyang sagot ay umalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. Maliban kung ako ay makukumbinsi sa pamamagitan ng patutuo ng kasulatan o ng malinaw na dahilan, sapagkat hindi ako nagtitiwala sa Papa o sa mga konsilyo lamang, dahil kilala na sila ay madalas na nagkakamali at sumasalungat sa kanilang sarili, ako ay nakatali sa mga kasulatan na aking sinipi. Ang aking budhi ay bihag ng salita ng Diyos. Hindi ko maaaring at hindi ko babawiin ang anuman, dahil hindi ito ligtas o tama na labanan ng budhi. Dito ako nakatayo, wala akong ibang magagawa. Tulungan nawa ako ng Diyos. Amen. Idineklara siya ng emperador na isang bandido. Maaaring patayin siya ng sinuman ng walang legal na pananagutan. Ngunit si Frederick the Wise, ang elector ng Saxony, ay nagsagawa ng isang peking pagdukot at itinago si Luther sa kastilyo ng Wartburg, kung saan ginugol ng monghe ang sumunod na taon sa pagsasali ng bagong tipan sa Aleman na nagbigay sa mga ordinaryong tao ng akses sa kasulatan sa kanilang sariling wika sa unang pagkakataon. At ganoon na lang, ang kanluraning Kristyanismo ay nahati sa dalawa. Ngunit dito natin kailangang magdahan-dahan dahil ang kwento ay mas komplikado kaysa sa Luther laban sa Papa. Ang reformasyon ay hindi isang solong kaganapan na may iisang sanhi at iisang resulta. Ito ay isang sunod-sunod na pangyayari, isang serye ng mga pagsabog na pinasimulan ng unang kislap ni Luther, ngunit mabilis na kumalat sa iba't ibang direksyon na may iba't ibang tindi. Ang pag-aalsa ni Luther ay nagbigay inspirasyon sa iba na kinuha ang kanyang mga prinsipyo at itinuloy ang mga ito sa mga paraang hindi laging sinang-ayunan ni Luther mismo. Si Ulrich Zwingli sa Zurich ay tinanggihan hindi lamang ang turo ng Katoliko, kundi pati na rin ang karamihan sa turo ni Luther. Iginigiit niya na ang Eukaristiya ay simboliko lamang, isang alaala ng hapunan na walang tunay na presensya ni Kristo. Nang magkita sila ni Luther sa Marburg noong 1529 upang subukang pag-isahin ang kilusang protestante, nagkasundo sila sa Fatasi sa 15 artikulo, ngunit nagkapatas sa ika, 15,
ang kalikasan ng komunyon. Hinampas ni Luther ang mesa at idineklara, ang ito ang aking katawan ay nangangahulugang ito ang aking katawan. Sumagot si Zwingli na ang ay dapat mga hulugang sumisimbolo. Naghiwalay silang magkaaway. Si John Calvin sa Geneva ay isinistema ang teolohiyang protestante sa isang mahigpit at lohikal na balangkas na nakabatay sa ganap na soberanya ng Diyos. Ang kanyang doktrina ng dobleng predestinasyon ay nagturo na ang Diyos, bago pa man itatag ang mundo, ay pumili ng ilang kaluluwa para sa kaligtasan at ang iba para sa kapahamakan, at walang magagawa ang sinuman para baguhin ang kanilang walang hanggang kapalaran. Ang Geneva ni Calvin ay naging isang teokratikong eksperimento, isang lungsod-estado, kung saan kinokontrol ng simbahan ang lahat mula sa doktrina hanggang sa pananamit, kung saan ang pangangalunya ay maaaring parusahan ng kamatayan, at kung saan ang hindi pagsang-ayon sa reformadong pananampalataya ay hindi pinahihintulutan. Dinala ni John Knox ang Calvinismo sa Scotland sa pamamagitan ng nag-aapoy na pangangaral na nagpabagsak sa mga reynang Katoliko at itinatag ang Presbyterianismo bilang pambansang relihiyon. Si Thomas Cranmer sa Inglaterra ay gumawa ng isang natatanging reformasyong Ingles na pinapanatili ang istrukturang liturhikal ng Katoliko habang tinatanggihan ang autoridad ng Papa na lumilikha ng Anglican via media na hindi ganap na Katoliko o ganap na Protestante, kundi isang bagay na nasa gitna. Ang mga Anabaptist ay tinanggihan ang pagbibinyag sa mga sanggol. Iginigiit na tanging mga nasa hustong gulang na mananampalataya lamang ang maaaring binyagan at pinag-usig sila ng mga Katoliko at Protestante dahil sa kanilang radikalismo. Ang ilan sa kanila ay nagtatag ng mga apokaliptikong komunidad. Ang iba ay naging mapayapang ninuno ng mga Mennonite at Amish. Bawat isa sa mga reformador na ito ay may sariling mga ideya, sariling diin, sariling matitinding hindi pagkakasundo. Nagkasundo sila sa pagtanggi sa autoridad ng Papa. Nagkasundo sila sa sola scriptura bilang isang prinsipyo, bagamat hindi sila magkasundo sa kung ano talaga ang itinuturo ng kasulatan. Marahas silang hindi nagkasundo sa binyag, sa Eukaristiya, sa predestinasyon, sa pamamahala ng simbahan, sa kung maaaring humawak ng pampulitikang posisyon o armas ang mga Kristiyano. Sa loob ng isang henerasyon mula sa thesis ni Luther, ang Protestantismo ay nabasag na sa magkakalabang sekta. Bawat isa ay nagsasabing na ibalik nila ang purong ebanghelyo mula sa katiwalian ng Katoliko. Bawat isa ay tumutuligsa sa iba bilang mga erehe. Samantala, ang simbahang Katoliko ay hindi nakaupo lamang. Ang Konsilyo ng Trent na nagpulong mula 1545 hanggang 1563 ay nilinaw at muling pinagtibay ang turo ng Katoliko sa bawat puntong hinamon ng mga reformador. Malayo sa pagiging isang reaksyonaryo at depensibong kilos, ang Trent ay isang sandali ng tunay na pagpapanibago na tinutugunan ang mga tunay na pang-aabuso habang naninindigan sa deposito ng pananampalataya na ipinasa mula sa mga apostol. Ang pagbebenta ng indulhensiya ay nireporma at niregulate. Itinatag ang edukasyon sa seminaryo upang matiyak ang mga pari na may sapat na kaalaman at moral na pamumuhay. Ang misa ay ginawang pamantayan sa Tridentine Rite na tinitiyak ang pagkakaisa sa liturhiya sa buong mundo Katoliko. Ang mga orden ng relihiyon tulad ng mga Heswita ay nagdala ng bagong sigla sa ebanghelisasyon, edukasyon at scholarship. Dinala ng mga misyonero ang pananampalataya sa mga Amerika, sa Asya, sa Afrika na nagbinyag ng milyon-milyon at itinatag ang simbahan sa mga lupaing hindi pa nakarinig ng ebanghelyo. Nireporma ng simbahan ang sarili mula sa loob nang hindi isinusuko ang mga katotohanang lagi nitong itinuro. Hindi nag-imbento ng mga bagong doktrina ang Trent, nilinaw nito kung ano ang laging pinaniniwalaan. Pinaghiwalay nito ang mga pang-aabuso na pumasok dahil sa kahinaan ng tao at ang mga turo na ipinasa mula kay Kristo sa pamamagitan ng mga apostol. Ang mga pang-aabuso ay itinuwid.
ang mga turo ay muling pinagtibay. Kaya ano ang mga turong iyon? Ano ba talaga ang naghihiwalay sa mga Katoliko at Protestante? Suriin natin sila isa-isa. Dahan-dahan, tuklasin ang lalim at unawain kung bakit mahalaga ang mga pagkakaibang ito. Ang una, at marahil ang pinakapangunahing pagkakaiba, ay ang tanong ng awtoridad. Saan tayo pupunta upang malaman kung ano ang itinuturo ng Kristyanismo? Paano natin malalaman kung ano ang totoo kapag hindi nagkakasundo ang mga Kristiyano? Sino ang magpapasya? Para sa mga Protestante, ang sagot ay sola scriptura, kasulatan lamang. Ang Biblia ang tanging hindi nagkakamaling tuntunin ng pananampalataya at gawi. Kung ang isang doktrina ay hindi hayagang matatagpuan sa kasulatan, hindi ito dapat paniwalaan o isagawa. Kung ang isang tradisyon ay sumasalungat sa kasulatan, ang kasulatan ang mananaig. Isa ito sa mga sigaw sa labanan ni Luther. Tinanggihan niya ang mga konsilyo ng simbahan, mga dekreto ng Papa, at daan-daang taon ng tradisyon bilang mga mapagkukunan ng awtoridad, na iginigiit na tanging ang nakasulat na salita ng Diyos ang mapagkakatiwalaan. Lahat ng iba pa ay opinyon ng tao, maaaring magkamali at madaling masira. Sa unang tingin, ito ay tila makatwiran, kahit na marangal. Tutal, ang mga Katoliko ay gumagalang din sa banal na kasulatan. Naniniwala kami na ito ay kinasihan ng Diyos, hindi nagkakamali sa itinuturo nito tungkol sa pananampalataya at moralidad, at mahalaga para sa kaligtasan. Laging pinahahalagahan ng simbahan ang Biblia. Ang misa ay puspos ng kasulatan. Ang liturhiya ng salita ay nauuna sa liturhiya ng Eukaristiya. Hinihikayat ang mga Katoliko na basahin ang Biblia araw-araw, pagnilayan ito at hayaan itong humubog sa kanilang buhay. Ngunit narito ang problema sa sola scriptura. Ang Biblia mismo ay hindi kailanman nagtuturo nito. Isipin iyon sandali. Wala saan man sa kasulatan ang nagsasabing ang Biblia lamang ang tanging awtoridad para sa pananampalatayang Kristiyano. Ang doktrina ay self-refuting. Kung dapat nating paniwalaan lamang kung ano ang hayagang itinuturo ng kasulatan at ang kasulatan ay hindi hayagang nagtuturo ng sola scriptura, kung gayon sa sarili nitong mga termino, hindi natin ito dapat paniwalaan. Sa katunayan, ang Biblia ay tumuturo sa ibang mga mapagkukunan ng awtoridad bukod sa sarili nito. Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na manatiling matatag at panghawakan ang mga tradisyon na itinuro sa inyo, sa salita man o sa sulat. 2 Tesalonika 2:15. Pansinin, tradisyon na itinuro sa salita, hindi lamang sa nakasulat na mga liham. Ang oral na tradisyon ay inilagay sa parehong antas ng nakasulat na kasulatan. Pinuri ni Pablo ang mga taga-Korinto sa pagpapanatili ng mga tradisyon, gaya ng ipinasa ko sa inyo, 1 Korinto 11:11. Sinabi niya kay Timoteo na ingatan ang ipinagkatiwala sa iyo at ipagkatiwala ito sa mga taong tapat na may kakayahang magturo rin sa iba. 2 Timoteo 2:2. Ito ang apostolic succession, ang pagpapasa ng awtoridad sa pagtuturo mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At narito ang pinakamatibay na punto. Sa kanyang unang sulat kay Timoteo, tinawag ni Pablo ang simbahan, hindi ang Biblia, na haligi at saligan ng katotohanan. 1 Timoteo 3:15. Isipin niyon. Ang simbahan ang haligi at saligan. Sinasuportahan at itinataguyod ng simbahan ang katotohanan. Ang kasulatan ay bahagi ng katotohanan iyon, ngunit ang simbahan ang nag-iingat, nagpapaliwanag at nagpapasa nito. Ang mga unang Kristiyano ay wala pang kumpletong Biblia. Ang bagong tipan ay hindi isinulat ng sabay-sabay. Ang mga ebanghelyo ay isinulat mga dekada pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga sulat ni Pablo ay umikot sa mga simbahan, ngunit hindi agad kinilala bilang kasulatan na kapantay ng lumang tipan. Ang kanon ng bagong tipan ay hindi na isapinal hanggang sa huling bahagi ng ika-4 na siglo sa mga konsilyo ng Roma 382, Hippo 393 at Carthage 397.
Sa unang 350 taon ng Kristyanismo, ano ang kanilang pinagbatayan? Umasa sila sa oral na turo ng mga apostol at kanilang mga kahalili, ang mga obispo. Umasa sila sa liturhiya, umasa sila sa mga kredo, umasa sila sa gabay ng mga konsilyo ng simbahan. Ang Biblia ay nagmula sa simbahan, hindi ang simbahan mula sa Biblia. Ang simbahang Katoliko ang nagpasya kung aling mga aklat ang nabibilang sa bagong tipan. Kung nagtitiwala ka sa iyong Biblia, nagtitiwala ka na sa autoridad ng simbahang Katoliko na pagtanto mo man o hindi. Naniniwala ang mga Katoliko sa tinatawag nating three-legged stool ng autoridad. Banal na kasulatan, banal na tradisyon, at ang magisterium autoridad sa pagtuturo ng simbahan. Ang tatlong ito ay hindi magkakalabang autoridad, kundi tatlong aspeto ng iisang autoridad ni Kristo na ipinasa sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ang tradisyon ay nagbibigay liwanag sa kasulatan. Ang magisterium ay nag-iingat at nagpapaliwanag sa deposito ng pananampalataya. Magkakasama silang gumagana. Ito ang dahilan kung bakit maaaring basahin ng mga Katoliko at Protestante ang parehong Biblia at magkaroon ng magkaibang konklusyon. Gumagamit kami ng iba't ibang balangkas sa pagpapaliwanag. Para sa mga Protestante, walang malinaw na sagot kapag nagkasalungatan ang mga interpretasyon, kaya mayroong 30,000 denominasyon. Para sa mga Katoliko, may sagot. Itinatag ni Kristo ang isang simbahan na may tunay na autoridad. Mateo 16:18-19. At ang simbahang iyon ay umiiral pa rin ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang malaking issue. Paano tayo naliligtas? Ang mga Protestante na sumusunod kay Luther ay nagtuturo ng sola fide, pagiging matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang ideya ay idineklara tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil lamang sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang kanyang katuwiran ay ibinibilang sa atin. Ang ating mga gawa ay walang naiaambag sa ating kaligtasan. Nadiskubre ni Luther ang doktrinang ito sa Roma 3:28. Sa katunayan, idinagdag niya ang salitang lamang sa kanyang pagsasalin sa Aleman, bagamat wala ito sa orihinal na Griego. Ngunit ang Biblia ay hindi talaga nagtuturo ng pagiging matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa katunayan, ang tanging talata sa buong Biblia na gumagamit ng pariralang pananampalataya lamang ay hayagang tumatanggi dito. Nakikita ninyo na ang isang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Santiago 2:24. Alam ni Luther na problema ito. Tinawag pa niya ang sulat ni Santiago na isang sulat ng dayami. Ang mga Katoliko ay sumasang-ayon na hindi natin kayang kamtin ang kaligtasan. Ang grasya ay ganap na kailangan. Ngunit sineseryoso din natin ang maraming talata sa kasulatan na nagsasabi ng paghuhukom ayon sa mga gawa. Si Jesus mismo ang nagsabi na sa huling paghuhukom, ang mga tupa ay ihihiwalay sa mga kambing batay sa kung pinakain nila ang nagugutom, dinamitan ang hubad at dinalaw ang may sakit. Mateo 1:35-36. Sinabi ni Pablo na dapat tayong lahat ay humarap sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng mabuti o masama ayon sa kanyang ginawa sa katawan sa 1 Corinto 5:10. Nauunawaan ng mga Katoliko ang justification o pagpapawalang sala bilang isang proseso, hindi isang beses na pangyayari. Ito ay isang pagbabago na nagsisimula sa binyag at nagpapatuloy sa buong buhay natin. Nakikipagtulungan tayo sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-ibig, pagsunod at pagsisisi. Hindi ito pagkakamit ng kaligtasan, kundi pagtanggap sa kaligtasan na hinahayaang mag-ugat sa ating buhay at magbunga. Maaari nating mawala ang grasya sa pamamagitan ng mortal na kasalanan, ngunit maaari itong maibalik sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ang kaligtasan ay isang dinamikong relasyon sa buhay na Diyos. Tayo ay nililigtas, isang tuloy-tuloy na aksyon. 1 Corinto 1:18.
Gaya ng sabi ni Pablo, isagawa ninyo ang inyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Filipos 2:12. Ngayon, tungkol sa isang bagay na naghati sa mga Kristiyano mula pa sa simula ng Reformasyon, ang Eukaristiya. Para sa mga Katoliko, ang Eukaristiya ay hindi simbolo. Ito ay ang tunay na katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos ni Hesus Kristo, na tunay, totoo at substansyal na naroroon sa ilalim ng anyo ng tinapay at alak. Kapag binigkas ng pari ang mga salita ng konsagrasyon, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ito ay tinatawag na transubstantiation. Ito ay ang hayagang turo ni Kristo mismo sa Juan Kabanata 6. Sinabi niya, "Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit, at ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman para sa buhay ng sanlibutan." Marami sa kanyang mga alagad ang umalis dahil sa turong ito. Napakabigat daw nito. Hindi sila hinabol ni Jesus para sabihing nagbibiro lamang siya. Hinayaan niya silang umalis. Sa huling hapunan, tinupad ni Jesus ang kanyang pangako. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Mateo 26:26-28. Hindi niya sinabing, ito ay sumisimbolo. Si San Pablo ay nagpatunay sa literal na pagkaunawang ito sa punto Korinto 10:11 at nagbabala na ang sinumang tumanggap nito ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala laban sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang mga unang ama ng simbahan ay nagkakaisa sa pagpapatunay sa tunay na presensya. Walang kahit isang sumalungat sa kanila. Si San Ignacio ng Antioch, isang alagad ni Apostol Juan, ay nagsulat na ang mga erehe ay hindi nagkukumpisal na ang Eukaristiya ay ang laman ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Karamihan sa mga denominasyong protestante ngayon ay sumusunod kay Zwingli, hindi kay Luther, na naniniwala pa rin sa tunay na presensya. Para sa kanila, ang komunyon ay isang alaala lamang. Para sa mga Katoliko, ito ay isang trahedya. Ang Eukaristiya ang bukal at tuktok ng buhay Kristiyano. Ito ay isang pakikipagtagpo sa buhay na Kristo. Tungkol sa mga sakramento, karaniwang kinikilala ng mga protestante ang dalawa lamang, binyag at hapunan ng Panginoon. Kinikilala ng mga Katoliko ang 7, binyag, kumpirmasyon, Eukaristiya, kumpisal, pagpapahid ng langis sa may sakit, banal na orden at matrimonyo. Bawat isa ay isang panlabas na tanda ng panloob na grasya na itinatag ni Kristo. Pagtuunan natin ng pansin ang kumpisal. Madalas na tumutol ang mga protestante na maaari tayong direktang pumunta sa Diyos. Totoo iyan. Ngunit binigyan ni Jesus ang mga apostol ng isang partikular na kapangyarihan. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, hiningahan niya sila at sinabing, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga ito ay pinatatawad. Kung ipagkakait ninyo, ang mga ito ay ipinagkakait." 1:20, 22, 23. Ito ay isang tunay na kapangyarihan. Paano mapapatawad o maipagkakait ng isang pari ang mga kasalanan kung hindi niya alam kung ano ang mga ito? Ang kumpisal sa isang pari ay lohikal na nagmumula sa kapangyarihang ibinigay ni Kristo. Ang sakramento ay hindi para pabigatin tayo ng kasalanan, kundi para palayain tayo mula rito. Mayroong malalim na paggaling sa pagsasabi ng ating mga kasalanan, nang malakas at marinig ang mga salita ng pagpapatawad. Dumako tayo sa isang paksa na nagdudulot ng maraming hindi pagkakaunawaan, si Maria at ang mga santo. Madalas na inaakusahan ng mga protestante ang mga Katoliko ng pagsamba kay Maria. Ito ay isang pangunahing hindi pagkakaunawaan. Ang mga Katoliko ay hindi sumasamba kay Maria, sumasamba tayo sa Diyos lamang. Ang inaalay natin kay Maria ay paggalang o venerasyon, hyperdulia, hindi pagsamba latria. Pinararangalan natin siya dahil una siyang pinarangalan ng Diyos. Sinabi ng Anghel Gabriel sa kanya, "Magalak ka, puspos ng grasya." Lucas 1:20.
28. Si Elizabeth, na puspos ng Espiritu Santo, ay sumigaw, "Pinagpala ka sa mga babae, ang ina ng aking Panginoon." Lucas 1:42,43. Si Maria mismo ang nagpropesiya, "Mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi." Lucas 1:48. Tinutupad lamang ng mga Katoliko ang propesiyang iyon. Naniniwala ang mga Katoliko sa ilang mga doktrina tungkol kay Maria na tinatanggihan ng mga Protestante. Ang kalinis-linisang paglilihi, Immaculate Conception, ito ay tumutukoy sa paglilihi kay Maria sa sinapupunan ng kanyang ina. Mula sa unang sandali ng kanyang pag-iral, siya ay iniligtas mula sa orihinal na kasalanan. Inihanda siya ng Diyos upang maging karapat-dapat na tahanan para sa kanyang anak. Ang pag-akyat sa langit. Assumption. Sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa, si Maria ay dinala sa langit, katawan at kaluluwa. Ang kanyang katawan na nagdala sa anak ng Diyos ay niluwalhati. Ang walang hanggang pagkabirhen, perpetual virginity. Nanatiling birhen si Maria sa buong buhay niya. Ang mga kapatid ni Jesus na binanggit sa Ebanghelyo ay tumutukoy sa malalapit na kamag-anak tulad ng mga pinsan, isang karaniwang paggamit sa wika noong panahong iyon. Tungkol sa pagdarasal sa mga santo, hindi natin sila sinasamba. Hinihiling natin ang kanilang pamamagitan, tulad ng paghiling natin sa isang kaibigan sa lupa na ipanalangin tayo. Kung ang panalangin ng isang taong matuwid sa lupa ay makapangyarihan, Santiago 5:16, gaano pa kaya ang panalangin ng mga santo sa langit na perpekto na sa kabanalan? Ang kamatayan ay hindi pumuputol sa komunyon ng simbahan. Sila ay buhay kay Kristo at nagmamalasakit sa atin. Ito ay nagdadala sa atin sa purgatorio, isa pang doktrinang tinatanggihan ng mga Protestante. Ang purgatorio ay hindi isang pangalawang pagkakataon. Ito ang huling paglilinis para sa mga namatay sa grasya ng Diyos, ngunit hindi paganap na banal, walang marumi ang makakapasok sa langit. Pahayag 21:27. Ang purgatorio ay ang awa ng Diyos na sinusunog ang natitirang dumi upang makapasok tayo sa kanyang presensya na dalisay. Ang pagdarasal para sa mga patay na isinagawa sa lumang tipan, Dapaktu Maccabis at ng mga unang Kristiyano, ay may katuturan lamang kung may estado kung saan matutulungan sila ng ating mga panalangin. Sa wakas, pag-usapan natin ang simbahan mismo. Naniniwala ang mga Katoliko na itinatag ni Kristo ang isang nakikita at may hierarkiyang simbahan na may tunay na awtoridad. Hindi lang siya naglunsad ng isang espiritual na kilusan. Pumili siya ng 12 apostol na may pinuno si Pedro. Sinabi niya kay Pedro, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit." Mateo 16:9-18-19. Ang bato at mga susi ay mga simbolo ng pundasyon at awtoridad. Ang awtoridad na ito ay ipinasa sa pamamagitan ng apostolic succession. At sa pinuno ng istrukturang ito ay ang obispo ng Roma, ang Papa, ang kahalili ni San Pedro. Ang papal infallibility o hindi pagkakamali ng Papa ay madalas na hindi nauunawaan. Hindi ito nangangahulugan na hindi siya maaaring magkasala o magkamali sa kanyang mga personal na opinyon. Nangangahulugan ito na kapag siya ay nagsasalita ex cathedra mula sa luklukan ni Pedro upang tukuyin ang isang doktrina tungkol sa pananampalataya o moralidad para sa buong simbahan, siya ay protektado ng Espiritu Santo mula sa pagkakamali. Ito ay isang bihirang gamitin na regalo para sa pagkakaisa doctrinal na katatagan. Sa kabila ng ating mga pagkakaiba, napakarami nating pinagsasaluhan. Naniniwala tayo sa iisang Trinidad na Diyos. Ipinapahayag natin ang kredo ng Nicene. Pinagsasaluhan natin ang mga banal na kasulatan. Mayroon tayong pangako na sundin si Kristo at mahalin ang ating kapwa. Ang mga ito ay hindi maliliit na bagay. Ang ikalawang Konsilyo Vatikano ay kinilala na ang mga binyagang protestante na naniniwala kay Kristo
ay tunay nating mga kapatid. Ngunit ang mga pagkakaiba ay mahalaga. Ang katotohanan ay mahalaga. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa doktrina, kundi sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa kabuuan ng katotohanan. Kaya saan tayo dadalhin nito? Kung ikaw ay isang Katoliko, sana ay pinalalim nito ang iyong pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka. Kabilang ka sa simbahang itinatag ni Kristo. Mayroon kang mga sakramento, mayroon kang Eukaristiya. Huwag mo itong ipagwalang bahala. Isabuhay mo ito ng lubusan. Kung ikaw ay isang protestante, sana ay nagbigay ito sa iyo ng isang bagay na pag-iisipan. Iniimbitahan kitang isaalang-alang kung mayroon pang higit pa higit na grasya, higit na sakramento, higit na kasaysayan, higit na simbahan kaysa sa iyong naranasan. Basahin ang mga ama ng simbahan. Tanungin mo kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Ang pagkakabaha-bahagi ng mga Kristiyano ay isang sugat sa katawan ni Kristo. Ipanalangin natin ang pagkakaisa, isang pagkakaisa sa katotohanan, hindi lamang sa damdamin. Ipanalangin natin ang araw na iyon, kung saan ang lahat ng Kristiyano ay magbabahagi sa iisang altar, iisang Eukaristiya at iisang pananampalataya. Magtapos tayo sa isang panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo ay itinatag ang simbahan bilang haligi at saligan ng katotohanan, lumalapit kami sa iyo ngayong gabi nang may mapagkumbabang puso, kinikilala ang mga sugat ng pagkakabahabahagi sa gitna ng iyong mga anak. Patawarin mo kami, Panginoon, pagalingin mo kami. Ilapit mo kami sa iyo, at sa paglapit sa iyo, ilapit mo kami sa isa't isa. Ipinapanalangin namin ang lahat ng Kristiyano, Katoliko, Orthodox at Protestante. Bigyan mo kami ng kababaang loob na makinig, karunungang umunawa at katapangang sundin ang katotohanan. Buksan mo ang mga puso ng aming mga kapatid na Protestante sa kabuuan ng katotohanang matatagpuan sa iyong banal na simbahang Katoliko. Linisin mo ang simbahang Katoliko, Panginoon. Palakasin ang mahina. Ipanalangin namin ang pagkakaisa. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat sa pagsama ninyo ngayong gabi. Naway pagpalain kayo ng Diyos, ingatan at akayin sa mas malalim na pagkaunawa sa kanyang katotohanan. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos.